Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Hindi pa tayo natatapos sa init ng kaganapang nangyari sa round number 5 ng ongoing US Chess Championship. Pasadahan naman natin ang umusok na laban between Super Grandmaster Hans-Smoke Niemann and Super Grandmaster Levon Aronian. Mayroong pinatunayan sa laban na ito. Ano kaya yon? Yan ang aalamin natin. Sa end part ng video, update ko uli kayo sa standing after round number 5. Ang ginawa ni Niemann nag-E4, C5. Uso Sicilian ngayon ah. Knight F3, E6, nag-C3. Hindi pinasok dito ni Niemann ang regular na open Sicilian. Nag-delayed alapin formation lang siya. D5, E5, at nag-D4. Ayaw naman pasukin dito ni Levon yung kapag nag-Knight C6, advanced French na. French defense na po yan, yung ganyan. Pero dito, nag-D4. Inoccupied kagad yung D4 para mapigilan ang D4 ng puti. Nag-D3, Knight E7, G3, bookline pa rin pero kakaiba, no? Capture, ayun, yan kagad ang lumalabas na bagong luto sa labanan na ito dahil dito ang palagi ang ginagawa, Bishop D7, may tumira na ng Knight B6 develop, dito kumapture sa C3, B takes C3, Bishop D7, Bishop G2, Bishop B5. Inatake kagad. Pero gumagastos ng tempi si Aronian ah. C4, Bishop C6, Castle, Knight F5, Bishop B2, develop, Bishop E7, magka-castle na. Queen E2, H5, ayan, para magparamdam kagad sa king side. Ayaw mag-castling ni Levon. Knight BD2, H4, ayan na. Knight E4, takes. Yan ang pinang-capture ni Niemann para magkaroon ng pressure later on sa F-file. Kinapture na ang knight. Kakaiba talaga laban nila. Takes ng queen, Knight C6, G4. Ayan, pinaalis na ang knight. Pumunta sa gitna. Bishop takes D4, C takes D4, at nag-rook A, B1, atake sa B7, Queen C7, at dito nag-G5. Ano purpose ng G5? Mag-G6? Wawasakin ka agad ang king side. Obligadong barhan ng square. H4, ayan. Okay, para pag nag-castling dyan, may basag na H5, nakaabang yon. Bishop B4, ayun, markadong bad move ang binigay sa tira ni Levon. Dapat daw ang tira Rook C8, magtyaga-tyaga lang talaga. Pero dito, nag-Bishop B4. Bakit kaya? Ano meron? Ilalagay ba sa C3? O lalagyan ng bakod, mag-A5 para walang pressure sa B7? Knight H2, yun lang ang tindi ng tirang Knight H2. Pupunta sa G4, F6, hindi pwedeng capturein ng pawn, bitin ng bishop. Ganda ng Knight H2, good move. Nag-castle queenside na. Ayan na, takbo na. Rook B3. Grabe, stockfish move. Accurate. Ayan ha. Face-to-face tournament po ito ha. Hindi online. Pero grabe, mala engine ang tira dito ni Niemann. Bishop D2. Pupunta sa E3. Rook FB1. Ang lakas ng atake. Bishop E3 check. King F1. B6. Teka muna, B6. Bigay na, laglag na yung knight sa C6 ah. Binigay na. Ang aga, no? Opening pa lang, halos losing na si Aronian. Kung matatandaan nyo po, naglaban sila dati. Sabi ni Aronian, something strange. Sabi ni Levon, parang medyo duda siya nung tinalo siya ni Niemann, ano? Pero dito, long game na ito ah. Rook takes H4, Knight F3, Rook G4, Rook E1. Ang habol dito ni Levon, manggulo-gulo na lang eh. Rook H8, ayan, pupunta sa H1. Nako, eto, hindi na ako makatiis. Pakihanap po ang brilliant move na ginawa ni Niemann. Tumbok na tumbok kay Stockfish. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Nadali nyo ang mala engine move. Rook takes E3. Sacrifice. The Rook! Like ko naaalala yung sigaw ni Gotham Chess. Ang lakas kasing sumigaw eh. Baka gusto niya marinig yung blood ratios ko, no? King E2.
Yan ang excellent, napaka-practical para mawala yung gulo-gulo. Tapos, sisimplihan lang, Bishop E4, ang tibay, Rook G2, capture, malinis. Rook takes G5, ayan, di pwedeng capture nakapin. King F2, good move. Ay, oo nga, no. Walang check. Rook G4, Rook A3, threat sa pawn. King B8, depensa muna. Rook A6, ano meron? Si C5 ba? Lalim G5, nako, may Rook F4 na paparating. Mga G4, ganun. Knight D4, pupunta sa C6, pero minarkahan ng bad move. Dapat daw ang tira, C5. Tuloy pa rin sa plano. Pag kinapture, Rook A5 para i-takes yan. Okay? Pero ginawa ni Nima, nag-Knight D4, Rook F4 check, good move. King E2, Rook H2 check, King E3, Rook H3 check, King D2 nakasayaw, pupunta sa C3. Rook H2 check, King C3, nag-Rook takes E4. Good move by Lebon, bumawi. Slightly better na lang ang puti, Takes and then G4. Aba, nakagulo pa. King D3, Rook F2. Yun lang. Bad move ulit. Dapat daw ang tira ay G3 para magdi-G2. Pero nag-Rook F2, King E3, Rook F1. Ayan, para maka-G3. Nag-King E2, istorbo muna. Rook F4, Rook A3. Takes, King D3, Rook E1, Knight E2 para mapigilan ang push. King B7. Ayan na, time na para lalapit naman ang King. King D2, Rook A1. Yun lang, bad move na naman ni Lebon. Ang daming bad move ni Lebon. Talaga matatalo siya nito pagka puro bad move, di ba? Ang tinira ay Rook H1 ng computer engine. Yan pala dapat. Para, anong gagawin? Gaganon, Rook H2. Pero losing na rin, isang pyesa kasi. Rook A1, Knight C1, yun lang. Long collide, Santore. Kaya pala, isang King C2, King B2, boss, takbo agad. Obligado lumabas. Rook G3, bumigay ang panggulo. Yun na nga lang ang panggulo, bumigay pa. Ayun. Yun na lang ang panggulo pero bumigay Rook F1, Knight D3, Rook A1, Rook F4. Ayun, binigay na yung pawn sa A4. Pero vital yung F7. Tapos tatanggalin yung E6. Ayan na. Capture. A4, palag pa rin si Lebon. Rook A7 para mapigilan. Nag-Rook C1 and Knight D4. Threatening Knight takes pawn. Pag nag-B4, Rook takes. At may pawn pa kasi. Kung wala yung pawn na yan sa E5, Knight and Rook, may tabla. Kaso may pawn Mag-E6 na yan Matindi. Ang accuracy nila, 95.9% ang accuracy rate ni Niemann at 89.4% naman si Lebon. Sana wag niyang paghinalaan. Baka mamaya kung ano na naman ang isipin niya. Kasi nung una medyo may hinala siya. Sabi niya, something strange. Nung tinalo siya sa Rapid yata yun, gulping-gulpi talaga. Black pa si Niemann noon kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, puti naman si Niemann, long game. Grabe naman. Pagpasok pa lang sa venue, ang dami ng scan na ginawa dyan. Talagang malinis talaga laban. Nako, Magnus, kabahan ka na. Ito na si Niemann. Okay, ito po uli ang standing after round number 5. Kanina pinost ko po sa mga di pa nakakapanood ng laro ni Wesley, posted lang sa YouTube natin. Nangunguna si Caruana sa score na 4. Niemann pumapangalawa 3.5. Meron siyang isang talo. Kanino siya natalo? Kay Shankland? Oo, kay Shankland. Dominguez, Wesley 3 points. Shankland, Sevian, Mishra 2.5 points. Serx Aronian hanggang kay Robson 2 points. At Jeffrey Xiong hanggang kay Andrew Tang 1.5 points. Yan po ang update dito na mga lumagablab sa round number 5. Abangan naman natin ang mangyayari sa round number 6. Yan po ang kaabang-abang Maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo na update na inform. Kung kayo po may mga katanungan, tanong nyo lang sa comment section below para masagot natin. Malagyan ko ng heart and like. At sa mga gusto mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ready po ang link sa comment section below. Click nyo lang para makapamili na kayo. Ipapadala sa inyo door to door dito sa Pilipinas.
Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.